Nakalatag na dyan lahat ng tables. Kung nakaparallel na, may mame-measure kayo. And then meron kayong application, problem solving in relation to your laboratory experiment. So these are four questions. Then for your documentation, ilalagay nyo dito yung inyong ginawang circuits. Pamula figure 1 to figure 6, kung paano nyo siya ginawa. And then, yung kada figure, kada image, dapat mayroong description. And then your conclusion. So ito'y mabilis lamang namang gawin. So nadiyan na naman si Pet. Sa Pet na lang ito lahat gagawin. I-search na, Super Colorado. So try i-search. Nakita? Pet Colorado? Okay, so ang gagamitin niyo yung pang DC circuits. Question sa may yung lab. May questions? None po. Okay, so i-upload ko na lamang yon sa classroom. And then, submission would be, kailan na yan? So, November na siguro pagbalik. November 3 ba ang may pasok na? May pasok na po ba ang 3? Wala pa po, sir, nasasabing dates sa amin regarding po sa bakasyon po. Siya, sige. Kung sakali, edi ma-update din naman ako dyan ng department. Saka na ang pasahan itong lab activity sa ating sa November na pagbalik. So, i-upload ko ito. And then, kayo na ang bahala sa
Ano siya napapunta, ba't nawala? Yes po. Good afternoon po, sir. May tatanong lang po ako about po doon sa ano po, sa magiging alternative po namin na 70 points po na solving sa Monday. Mm. Since ano po siya, yung items po is new items po siya, 'di ba po? Bago po yung mga tanong. Then tatanong ko po sana yung kung meron din po siyang items na katulad po sa PSET nung finding equivalent resistance between terminal A and B po. Depende po. Kasi Ayun, gagawin ko pa. ayun po. If meron po kasi is itatanong ko po sana kung paano po siya sinosolve po. Kasi po baka Alin po? yung ano po, yung finding equivalent resistance between terminals A and B po. Tatanong ko po sana kung paano po mag-solve ng ganun pong mga examples po ng Y at delta po. Actually, yun namang nandito sa exam is not Y delta. Mukha lang siyang naka-delta, pero if you are going to take a look on the circuit, kung hilahin mo siya, banatin mo, naka-parallel lang siya and then naka-series. Ano, nag-overthink lang kayo siguro kasi mukhang Y delta. Ang inatake nyo ay Y delta. Kasi kung inyong tititigan itong maigi, wala naman dito ang naka-Y delta. Magbabatak-batak ka lang ng resistor para makita mo kung naka-series sila o naka-parallel. Itong isa pala may Y delta. O di ba pag nag-Y delta, kung siya ay naka-Y, gawin mong delta para makita mo ang connection kung sila ba ay naka-series o naka-parallel doon sa isang sa other components. Kung saan siya mas convenient to dadalhin mo siya into delta o dadalhin mo siya into Y. So, doon lang naman. Kasi di ba, if you're going to solve for the equivalent resistance between two terminals, isa lang ibig sabihin ng kinukuha ang total resistance noong circuit. Ano, hindi yung kukuhanin ang resistance across A and the resistance across B. So, hindi po ganun ang atake. Kaya siya ay between terminals, terminal A and B, ibig sabihin, kinukuha lang ang total resistance. Then yung isa, since siya ay naka-delta, gawin mo yung Y,
para makita mo yung relationship noong other elements sa other elements. Kung siya ba ay naka-series o naka-parallel. Basta lagi para mabilis mag-start sa dulo. Sa dulo ang start. Pabalik sa terminal. Pinakadulo yung sa terminal. Basta i-practice niyo po yung pisit, hindi po nalalayo doon ang mga lalabas na parang ano, kasi ang gusto ko nga ikaw pumasang lahat. Ayaw ko nang may babagsak. Kaya lahat ng paraan na gagawin na makakatulong sa inyo, hindi ibibigay. Naayos ko lang itong inyong loved one, yung assignment ng resistor.
Experiment number 1. Nakikita na po. Sige, we will use our remaining time to start doing your lab experiment number 1. Okay, so bawat isa sa inyo ay merong specific assigned resistors. So wala diyang magkakatulad, kaya magkakaiba ang magiging sagot ninyo. Ano? Questions? So din ako magbibigay ng format. Yung in-upload ko is in naka-word ito ano. So you can edit it kung anong gustong ilagay, maglagay ng introduction, maglagay ng cover page o kung ano man na magpapaganda ng inyong lab report, you may do. Pwedeng ilagay kasi sabi ko nga that your lab report will be graded just based on how you present your paper. So kung gaano kaganda ang presentation of data, so may in-attach din ako na rubrics. So sige, if walang questions, may questions ba? If walang questions, dito muna din ako para kung may questions kayo while doing the activity. Maybe na dito ako. But you may start doing the experiment dun sa ating remaining time. Yes po. Good afternoon po, sir. Regarding po dun sa sa may YE po na problem po. Paano ko po yung tina-transform po? Halimbawa po pagkas niyo po i-transform sa Y, hihilahin niyo po. Tapos po, paano po siya magiging parallel po? Yun po. Wait nga, ano daw? Delta Y transformation ba yan? Opo, dun po sa may problem po na nasa midterms din po. Yan, yung AirPods na ako. Ano.
Dun po sa katulad po sa problem po na nasa midterms din po. Hmm. 'Di ba po nakuha niyo po yung R1 at saka R2 at R3 po. Tapos po i-a-add po siya dun sa paligid po niya na resistors. 'Pag naging Y na po siya. 'Pag hinila niyo Hmm. po siya, magwa-Y po ulit kayo dun? 'Pag naging triangle po? Hindi na po. Titingnan mo na po kung ano ang naging connection between those resistors. So for example, di ba yung naka-delta, transform mo Opo, into Y. opo. O, from your Y values, titingnan mo ano ang naging relationship niya doon sa mga karating niya na resistors. Siya ba ay naka-series, naka-parallel, and then you simplify. Okay po, thank you po. Kasi di ba pagka siya i-transform mo na, mawawala na yung delta. Mag-a-appear na lang is yung naka-Y. O pag naka-Y na yun, madali na. Magiging isang buong circuit na lang yun na walang walang element sa gitna. Tama ba? So mapapansin mo ano na lang connection, naka-series na lang, then yung combination, naka-parallel, and then you can simplify it further. Nami-visualize ba yung aking sinasabi? Wait lang po, puwede ko ga po siya i-drawing para po makita po? Sige po.
Hello po, sir. Pwede ko po ba i-present po yung drawing po? Sige po, ano present po? Okay po. Kita po ba? Yes po, kita na. Di, di ba po pagka ganyan po, magta-transform po siya dito? Tama po ba? Pagkatas po ito ganun po. Alin po ba dyan ang naka-delta? Hindi niya po ang totoong naka-delta dyan ay yung Ito po yung ide-delta po, di ba? Tas gagawin po siyang Y. ang naka-delta po dyan ay yung taas at baba. Alin po? Yung taas at baba po. Hindi po siyang nagmukhang pag tinuwid mo mukha siyang flag. Yung taas at Opo. baba, yan po ang naka-delta. Ito transform mo into Y. Ganun din po. I-Y din po siya. Actually, siya nga ang naka-delta na kailangan i-transform into Y para ma-simplify mong circuit na mas makita mo na naka-series na lang pala yun, naka-parallel na lang pala yun. Ano? Sige, try nga. Saan ba yun? Try nga natin. Makikita po aking screen. Yes po. O, di ba ito ang naka-delta dyan? This one. Ito.
O kung naka-delta yan, gawaan mo siya ng kanyang y. Di ba yun yung kanyang y? O sabihin natin, assign ko ito as RA. Gawin ko itong RB. Gawin ko itong RC. O alin pa yung naka-y dyan? Yung naka-delta. So, iliway mo din. Tawagin ko itong si ang sunod na letter. Si for example, tawagin ko itong si RD, si RE at saka si RF. If you perform conversion here, so since siya ay equal lang naman ang resistances, so pwede kong sabihin that si RA is just equal to RB equal to RC. Kung kunin mo yan, ang mangyayari, that would be 25 times 25 all over yung sum of all your delta resistances. O ilan ito? Ilan ito? 8.33 po. 8.33? Is this an exact answer? Marami pong 3. O, madaming 3. Store mo yan sa A. Ito namang sunod. 15, 10, at saka 5. Kung kukunin ko si RD, what would be our equation? Di ba yung kanyang adjacent over sa marirecall transformation? Solving for RD, that is 15 times 10 all over lahat ng 15, 10, and 5. 15 plus 10 plus 5. O ilan ito? Ilan po? Pasabi na lang. Hindi ko makikita 5 kayo. daw po. 5? Oh, that is 5 ohms. Kunin ko naman si RE. Oh, kunin mo si RE. That would be yung adjacent niya over 10. 10 over the sum of the delta resistors. So that would be ilan ito? 2.5. 2.5 ohms. And lastly, itong yung RF. Kung kayo ang magsasolve, anong RF? That is what? Anong ating magiging working equation? The product of its adjacent sides.
That is 5 times. O, ilan ito? 1.686 po at marami pong 6. O, di ito ay store mo sa, anong pinag-store natin kayo na sa A. So, ito i-store mo sa B. O, kung ganyan na yung ating equivalent circuit, ano na magiging itsura? O, kung i-redraw natin yan, pwede ko bang sabihin ang itsura na lang yan would be like this. Ito yung 30 na natira. And then, ang kadugsong na niya is yung iyong RA. And then yung iyong RB dito. Ano ba yan? And then yung iyong RC. Bibigyan nyo ng yung itsura doon. And then si RC at saka yung RE mo nagsag-off doon. So from here, magkakaroon ng connection. Itong 30 na ito, kadugtong na lang din nalang. Ito, yung RD. Pwede kong sabihin that itong 30 pala, kadugtong na lang ito. This is your RA. This is your RB. This is your RC. Ito yung iyong RD. Then ano yung dumugtong dito? Si RE. And then, this is RF. No, tapos ano pa yung pinagdugsungan? Kadugsong kasi 5 ohm. Kadugsong si 5 ohm sa A terminal. So, meron pa dito 5. Ito yung terminal B. Meron ditong 5. Ito yung terminal A. O, di ba magiging ganyan ang itsura? Pag na-simplify, tama ba? O, BR yung 30. O, may mga values ka na yan. O, what can you say now? Itsura. Hindi ito agad-agad. Pwede mo na agad i-simplify. What connection is this? Anong connection yan? Uy, anong connection ito? Series po. Kita mo agad na naka-series. So, pag naka-series, what would be our R? Ano nangyayari kung naka-series siya? Ano nangyayari? Addition lamang. So, that is 30 plus, ano yung RA? RA mo ay naka-store sa A. Plus, ano yung RD mo? Your RD is 5. O, ilan yung iyong R na ito? Yung naka-series.
Ilan po ito? 41.3333 po. Ilan po? 40? 41.3333 po. 41? Ano ba ito? Ano? Ito nga ay 8 na. Tapos ito ay 5. 43 po pala. 43 siya, di ba? I-store mo ito sa... Anong sunod na pwedeng pag-storean? C po. Store mo sa C. Tandaan mo, yan yung sinimplify mo. Alin pang madaling i-simplify. Anong tingin mo dito? Yan ay naka-ano? Series din po. Naka-series din. At series, your R is RC plus RE. Ano yung RC mo? Naka-store din sa A. Ano yung iyong RC? Yung RE. Ito. 2.5. So, ilan yun? 8.333 plus 2.5. 10.83333 po. Store mo ito sa saan pa pwede? Sa D. O ano lang, mapapansin mo sa connection. Kung na-simplify mo itong dalawang ito, Ano ng Naka-series na connection po nila? ba lahat? Naka-series na ba agad lahat? Di ba yung combination nito? Magiging Y na po. Ito. Combination nitong tatlong ito, kung isimplify ko lang siya na isang ganyan, ganyan. So yung combination nito, kung isimplify ko lang na isa, ganyan. So this is meeting on oh. So ilan are? Ito yung naka-store mo sa C. Ito yung naka-store mo sa D. O anong connection yung dalawang yan? Parallel po. Parallel. Parallel. Ito yung pag parallel to resistors, pwede kong gamitan ng Product over sum po. product over sum. So that is C times D plus C plus D at over C plus D. Ilan ito? Ilan po ito? 43.33 times 10.83 all over 43.33 plus 10.83. Eight point nine nine eight nine po. 8.89. 9989 po. 89. Opo. Store mo ito. Magna 989 ba yun? Ito ay naka 833. Ito ay naka 333. So double check na.
Same ba nakuha ng iba? Hmm. 8.66664 po. Dapat ay 8.66664. 8.666. Ano yung dulo? Lima po yung 6, sir. Tapos 453. So, store mo na lang yun sa E. Ano na mapapansin mo ngayon? What would be our circuit na? Ito yung 5 ohms mo. Ready to see? RB. And then ito na yung iyong ano na yan? Yung nakastore sa E. Tapos, meron ka pang natitirang RF at saka 5. So, ito yung isang 5. O, ano na, connection yan. Series po. Series na lang. O, at series, add mo na lang yan lahat. O, your R total is just 5 plus, ano yung RB? Store sa A. Plus, yung naka-store mo sa E. Plus, ano yung RF? Naka-store mo sa B. And then plus 5. What would be your total resistance? Or the equivalent resistance between terminals A and B. That is your R total. Ilan? Ilan po ito? Sir, pwede po pa zoom out po. Ano po yung RT? Sir, sorry po, pwede po patingin po ng values ng A at B sa taas po. Hindi ako. Yan. A at B.
Ano nakuha na po? Value ng RT, equivalent resistance, alan po ito? $28.4 po na 6. 28 point. Oh, iyan lang ang sagot diyan. Titindi maigi. Ano nangyari? Mahirap ba yan? Overthink kasi agad kayo. Ano? Kung tutuusin, madali lang naman siya. Kung i-apply mo yung mga natutunan. Hindi pag nakakita ng gani, mag-iiyak-iyak na lang. Ano yan? Ano itsura niyan? Daming resistors. Kaya nga alam mo yung wide delta transformation. Kita mo naka-delta, hindi mo malaman kung ito bagay naka-series, ito bagay naka-series, ito bagay naka-parallel. Para madali mong makita, i-transform mo, ginawa mong Y. O, nung ginawa mong Y, naging ganito na itsura niya. Mas madali na yung makita yung relationship nila. Nag-series parallel ka na lang. Di ba? Kung yan ay nasagutan mo, that is, ilan to? 10 points agad. Yes po, sino yan? Sir, doon po sa preset po, i-drawing din po namin yung transformation po namin ginawa. Depende po sa inyo. Kasi, sa pisit, o ito ngay kasali sa pisit, o di wala na kayong isang sasagutan. So, depende on how you present your solution. Sa pisit ba, 10 points din ito? Wala pong score sa PSET po. Anong score? O, di ganyan lang kasimple yan. Questions dito. May questions? May kakaiba bang nangyari dito na hindi na ituro? Tuloy wala naman. Series parallel lamang ito. Sir, last na po. Yung isa po yung may naka-island po. Alin po yung may naka-island? Saan dito may naka-island? Yung pong pa-triangle po yata ang binabanggit nito. Pero parallel lang din po yun. Yun nga po, parallel ka rin po yun. Ito. Oo, di ba series parallel lang din. Mag-umpisa ka sa dulo. Mag-umpisa ka dito sa taas. Kita mo agad, naka-series yung 240. Nakita mo naka-series, yung combination of them, naka-parallel naman sa 80. Ganun lang ang approach. So, simplify ka ng circuit hanggang sa makita mo yung relationship ng bawat elements. Series parallel lang din ito. Okay po, thank you po. Nagpapaano po? Hindi ka, hanggang sa makarating ka doon sa 2 and 3 ohms. So, dapat terminal.
Ganun ang approach. Ganun ang equivalent resistance. So, di ka dami ng exam, sana. Nare-realize na ngayon. Wala ng mga tao dito. Si Sir. Kaya kailangan bago kayo mag-exam, ay wala ng ubo at baka kayo mahawaan ka. Girl, may mas pa dito, girl. Ano po, na-appreciate na ngayon? Na hindi pala ganun ka-complicated ang exam? Mga OA lang kayo. Nakakita lang ng ganung circuit A, nag-try na agad. Di na tinry. Hindi ka? Hindi siya mag-aaral ha. Mag-aaral at tayo ay mag-exam ulit sa Monday. Yung problem solving lamang. Naintindihan po? Negative po Siya, yung sige. If wala ng question, siguro yung pwede na tayo maghiwa-hiwalay muna. so walang ma-i-grade. And then, start na kayo sa inyong lab experiment. So, napaka-user-friendly naman ni Pet Colorado kung yun siya ang pinagamit sa inyo. Kasi kung mag-multisim pa, o kaya ano pa yung isang gamit natin before? So, masyado pa matagal. Kay Pet Colorado, mas convenient. So, yun na lang ang gamitin. So, kung may gusto naman kayong ibang gamitin, pwede din. Mabigat po dun sa tagiliran, may nakadulo, may nakalagay na evidence. May questions pa? Ang ilan po ba dun ay link holder? Sige, if wala ng questions, you may now leave the meet. I'll be getting your attendance sa aking tracker. And then, mag-aral at bumawi sa sunod na exam. Kasi meron po mga upload na. Okay po? May nakalagay patents, copyright. Yes po. Sige. Meron po ako nakikita ano po yun na po ilalagay ko or inihiwalay ko, kukuhanin ko kayo mag-eka tapos lalagay ko ulit dun sa ano. Sorry, ma'am. Ako ba pinakita? Thank you so much po, sir. Okay po. Goodbye and thank you po, sir.